Magandang umaga mga kababayan. Nandito po tayo ngayon sa San Jose, Cebu City. By the way mga kababayan, nagkakaroon na ng debate sa mga senatorial slip. So napakagandang debate mga kababayan. So ito pagpatuloy natin bago tayo magpatuloy. Kung hindi pa ka nakasubscribe sa aking channel, pasubscribe naman, palike and share sa ating video. No? Dayon, para naman madagdagan ating mga subscriber ka mga kababayan. Kahit marami na tayong mga vlogger, pero magtutulungan pa rin tayo, di ba? I-like din kita, like din mo rin ako. By the way, ito na mga kababayan. Nag-debate na sina Franz Castro at Senator Bato de la Rosa. Itong si Franz Castro, atat na atat talaga na bakit talaga na palaging nasa bukang bibig ni Castro na talagang makukulong daw kuno si Duterte. Kailangan makulong. Paano makulong mo ang isang tao? Paano mo makulong ng isang tao na hindi ka naman nag-file ng kaso? Mas maaga pa nga si Castro makulong kasi may conviction na. Kapag hindi na yan congressman, 100% mga kababayan, itong warrant of arrest ni Castro sa conviction, talagang isi-serve ito. Kasi hindi na ito hindi na dyan, wala na siya sa Congress. Wala na siyang immunity. Kasi kapag arestuhin yan, dadatakbo yan sa Congress. Nandyan yan sa Congress, hindi lalabas. Hindi siya mahuhuli kasi may immunity sila. Yan ang katotohanan mga kababayan. Atat na atat sila. Bakit na atat na atat? Atat na atat sila, nakasuhan si Duterte. Atat na atat sila, kailangan makulong si Duterte dahil sa war on drugs. Pero ito na, dinismiss na nga ang kaso sa korte na walang kasalanan si Duterte. Paano yan makukulong? Hindi kayo nag-file ng kaso. Sino gusto magpa-file sa inyo? Para ibig sabihin, yung kursada ninyo. Kung meron kayong ebidensya, mag-file kayo ng kaso. Yun lang, di ba? Tapos, hasta daw si Bato de la Rosa kailangan makulong. Castro. Yun ang isipan na pinakamahina kayo. Hindi taong bayan, kagustuhan ng taong bayan na kailangan dipinsaan ang mga Duterte. Hindi kayo didipinsaan. Bakit? Kasi may personal interest kayo. Mas una pa kayong makulong kay Duterte kasi may conviction ka na. Di ba? May conviction ka na. Kaya nga sinagot ka ni De La Rosa. Kumusta naman daw ang kaso mo? Bakit? Anong nangyari? Bakit hindi ka pa nakulong? Hindi ka nahiya. Tatakbo kang senador tapos may issue ka sa conviction. May conviction ka sa korte. Tapos ito naman kumilik. Bakit tinanggap? Bakit tinanggap ang certification of ni Castro na may conviction siya? Nandyan naman sa kumilik yan, di ba? Rules. Kailangan wala kang conviction sa korte. Mayroon kang conviction, bakit ka nakatakbo? Bakit pinayagan pa rin ito ng kumilik? Bakit ito pinayagan? Kasi alam ng kumilik, hindi pa rin siya mananalo. Yun ba ang totoo? Paano na? Kung ganyang klase ang rason ng bawat tao. Si Erwin Tulfo. Erwin Tulfo, may problematic din sa kanyang citizenship. May kaso din siya. Bakit tinanggap pa rin ang kanyang certificate of candidacy? Pero nandiyan naman yan sa role sa kumilik. Bakit tinanggap yan sila? Pagdating sa debate, magagamit yan, mapahiya ka lang. Di ba? Mapapahiya ka talaga. Pangalawa, yung debate na Rodriguez at sino to? Si Di Guzman. Attorney Di Guzman. Yung kalaban ni hindi ako sure mga kababayan. Ang talagang punto ni Attorney Vic Rodriguez
na kailangan ang lahat ng mga candidate na pumasok sa politika kailangan magpresenta ng drug test. Totoo talaga, kailangan talaga mga kababayan magpresenta ka ng drug test. Ha? Bakit? Una, lahat ngayon mag-a-apply ng trabaho, kailangan may drug test ka. Ha? Hindi ka pwede tatanggapin sa trabaho kung hindi ka rin magbibigay ng drug test. Requirements na yan. Pero bilang isang pangasiwa ng ating bayan at ng ating barangay, bakit hindi sila magsasubmit ng drug test? Ito ay batas na sa Dangerous Drug Board. Bakit? Kailangan talaga ito, punan ito ni Atty. Vic Rodriguez. Pero anong sabi ni Adi Guzman? Atat na atat si Di Guzman, hindi kuno kailangan mag-drug test. Siguro itong attorney to, gumagamit rin ito. Gumagamit rin ito mga kababayan. Bakit na atat siya? Na hindi kailangan kuno punan ang kahirapan. Saan nagmula ang kahirapan? Ngayon na lumaganap na ang illegal drug sa ating bansa. Tingnan mo dito sa Cebu. Pinatay niya ang kanyang asawa at anak. Ginorgor ang liig. Diyan yan sa Minganilla. Ngayon, ang masasabi niyo rito? Dahil nagtama yung kanyang asawa. Palagi na sa kanyang isipan ang kanyang asawa nangangaliwa sa kanya. Pag nagbangag na. Kaya, sinasamahan ng asawa, nagtitinda ng butong, buko juice, para yung halin niya hindi mapunta sa illegal drugs. Ngayon, umuwi sa Minganilla. Naninda sila ng butong. Yung asawa niya umuli. Bangag, ginorgor ang kanyang asawa at ang kanyang anak pinatay dahil sa illegal drugs. Meron bang tao pumatay dahil sa wala na silang makain? Wala, di ba? Dahil sa drugs. Itong si Del Rosario, Adi Guzman, ito na atat dahil sa kahirapan. Dahil sa kahirapan, dahil sa drugs, dahil nandun nagkaroon ng kahirapan ang ating bansa. Dahil kapag ang tao nakagamit yan, paulit-ulit gumamit. May mga opisyal natin rin na gumagamit. Hindi makontento yan. Kaya gumagawa sila ng kalokohan upang magkaroon ng kabulastugan sa ating bansa. Ngayon, kung ikaw ay mataas na opisyal, gumagawa ka ng ganyan. Huwag mo sabihin, hindi talaga makalusot yan. Makakalusot talaga mga kababayan. Kaya nga, kailangan talaga ang mga public official, kailangan talaga mag-submit ng drug test sa Comelec. Kung ikaw ba ay qualified tumakbo, kailangan mag-submit ka ng drug test o ngayon pa drug test ka, bukas submit. Or Comelec mag-submit o Comelec ang mag-drug test sa'yo. Para dito natin makita, may transparent talaga ang ating bansa. Mag-apply ka ng trabaho, kailang drug test, janitorial drug test. Kailangan. Kahit kasambahay, kapag dumaan ka sa agency, kailangan kang submit ka ng drug test. Tapos ngayon, ang public official, walang drug test. Kailangan talaga. Mga pare, di ba? Hindi yung puro patumpik-tumpik lang. Kailangan talaga. Tama si Rodriguez. Itong salungat ito sa rason ni Di Guzman, siguro aywan ko sa kanya. Baka, malay mo, isa siya sa member na bangag. Di ba? Kung bangag ka, anong rason? Hindi ka. Kung isa ka dyan, anong rason na salungatin mo ang illegal drugs? Wala kang rason, di ba? Tapat, umabibang ka pa. Kailangan talaga. Pero kung isa ka dyan, ipaglaban mo talaga.
na hindi kailangan. Hindi kailangan. Di ba? So, hanggang dito na lang po mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong suporta. God is good all the time. All the time God is good. Pitching your kaninong tanan mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan. Kaahon din tayo mga kababayan. Huwag kang mag-ala. May Panginoon sa itaas. Tumitingin sa atin kung paano tayo ngayon. Maraming salamat po.